people? Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, ayun, kaninang umaga sobrang busy kasi ang dami naming ginawa sa school. Meron kasi kaming orientation about sa ONET. So, syempre marami kaming mga bisita na nagpuntahan sa eskwelahan namin mula sa iba't ibang klase ng eskwelahan dito. So, yon. So, medyo nakakaloka kasi nakakapagod talaga. Nag-serve kami sa kanila ng bonggang-bongga na alauna na ng hapon, hindi pa kami nanananghalian. O, saan ka pa? So, yon. Pero, syempre, masaya naman kasi successful naman yung eksena namin kanina. Kumbaga, parang naitawid naman namin yung orientation na yon ng bonggang-bongga na parang feeling namin lahat ng tao na bisita namin ay naging masaya doon sa orientation na yon. So, yon! And then, of course, natuwa din ako kasi ang aking kaibigan na si Christine Ann Perez ay maayos naman na nakauwi sa Pilipinas. Kasi kahapon, nag-flight siya. So, syempre, mag-aalala ka. Sana safe yung biyahe niya. So, yon, sa awa naman ng Diyos, kanina tumawag siya sa akin. Andiyan na siya sa hotel. At ayun nga, nag-aayos siya ng mga gamit niya ng bonggang-bongga. At ang lola mo, syempre, masayang-masaya dahil rumampa na siya kanina sa choking. O, di ba? Sabi ko nga, kumain ka rin sa Jollibee. Sabi niya, ayoko nga. O, di ba? Nag-inarte lang ang bakla. So, yun. So, good luck sa bakasyon ni Christine Ann Perez. At sana makapunta siya ng Araneta Coliseum. O, di ba? Kasi gusto-gusto niya ang binibining Pilipinas. So, ayun. Sana makarampa siya doon. And then, eto pa, syempre, gusto ko rin mag-shoutout sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. And then, of course, gusto ko rin batiin ang aking best friend na si Rona LB na namimiss ko na ng bonggang-bongga. So, yan! At eto nga, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon dahil ang ating mga eksena ngayon dito sa mundo ng pageantry ay talaga naman mainit na pinag-uusapan. At kaya guys, para sa una nating chika, wag na natin patagalin. So, eto ang una nating chika. CEO ng Miss Universe nag-resign na. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Ayun nga, si Amy. So, ako kasi, parang feeling ko, sabi ko, hala, ba't parang wala tayo naririnig kay Amy, di ba? Nung last na Miss Universe pa natin siya nakita. Tapos, after nun, wala tayo nababalitaan. So, na nagkaroon na nga ng bagong co-owner ang Miss Universe, wala tayong narinig kung nasaan siya. Hindi ko alam kung may pakiba siya o wala siya o nandoon lang siya behind the scene, di ba? So, hindi natin alam kasi hindi talaga natin siya nakikita. Pero, syempre, as a CEO, dapat lalaga, updated at nandoon siya. So, ewan ko bakit siya nag-resign. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong dahilan niya. Pero kasi meron siyang mensahe sa kanyang Instagram na ang sinasabi niya nga na parang meron siyang importanteng gagawin at masaya naman daw siya, naging part siya ng Miss Universe. Charot! So yun, ganyan naman yung lagi nila sinasabi na parang everything's okay, everything is fine, pero nag-resign, no? Diba? So yun, so kung ano man yung dahilan ni Miss Amy ay respetohin na lang natin at huwag na nating intrigahin. Kumbaga parang alam na rin naman natin talaga kung ano yung eksakto talagang nangyayari dito sa Miss Universe. Kumbaga parang huwag na tayong magtaka kung kahit si Mr. Raul ay biglang mag-resign in the future, di ba? So, yun. So, good luck kay Miss Amy kung ano man yung gusto niyang tahakin or gawin pa. And, ayun. So, ganun talaga. Nawala na silang lahat. O, di ba? At para naman sa ikalawa natin, chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo? Krishnan Gravides, naghahanda na para sa kanyang laban sa Miss Charm 2024.
Oh my God. Syempre excited ako for her. So ayan na nga, nag-aaral na siyang mag-makeup mag-isa, mag-ayos ng buhok mag-isa. Diba tinuturuan na siya ng team niya at nakita natin yung sa social media. So isa to sa mga tinatawag na paghahandang ginagawa niya para sa laban niya sa Miss Charm. At nakita naman natin ang ganda-ganda ng makeup niya. So marunong na siyang gumawa talagang mag-isa. Napaka-importante kasi sa isang kandidata na talaga dapat alam mo kung paano mo aayusin yung sarili mo. Kasi pagdating doon, wala kang makeup artist, ikaw lang ang magmi-makeup. So, isa yun sa mga pinagandaan ni Krishnan Gravides. And then, of course, na-excite ako para sa kanyang laban dito sa Miss Charm 2024. Kasi syempre, alam naman natin na kakabog naman talaga ang pambato natin na bonggang-bongga. At sana may uwi niya sa atin ang corona ng Miss Charm. O, diba? At para naman sa sumunod natin, chika, mamasang pambato ng Baguio na si Tara. Tingin mo kaya-kayang pantayan ang nagawa ni Miss Krishnan Gravides dito sa Miss Universe Philippines? Alam mo, sa totoo lang, syempre, yung expectation at saka comparison, hindi naman maiiwasan yan. Lagi yung magkadikit. Kasi syempre, lalo na kung nag-perform yung kandidata nila nung nakaraang taon at malayo nga ang narating at naging Miss Charm pa, di ba? So, ngayon, syempre, mako-compare talaga yung bagong kandidata nila. Kung ano ang caliber na meron to, kung papalo ba to. Kasi si Krishnan Gravides, hindi naman natin talaga siya kilala, pero bigla siyang pumalo dito sa eksena sa Miss Universe Philippines. Pero kasi, sa mga previous candidate talaga din nila, mapapansin mo na palaban talaga ang mga taga Baguio. At naniniwala ako, itong bagong pambato ng Baguio ay talaga namang lalaban to ng bonggang-bongga. Makikipagsabayan to. So, mag-expect ka na. Kasi yung mga caliber talaga ng mga taga Baguio, hindi talaga sila umuurong sa laban. Laban kung laban talaga sila. At naniniwala ako na kaya niyang gawin kung ano ang nagawa ni Krishnan Gravides noong nakaraang taon dito sa Miss Universe Philippines. So, ngayon pa na parang feeling ko, mas palaban to. So, sa totoo lang, pag titingnan ko nga to si Tara, yung bago nilang kandidata, ang nakikita ko sa kanya, ang lakas tawag dito, iba-iba yung beauty niya eh. Minsan parang siyang si Gasini Ganados, tapos minsan naman parang si Stacy Gabriel, mga ganun mistisahin So, hindi ko lang alam kung ano ang pasabog na gagawin niya sa darating na Miss Universe, lalo na ngayon na matindi ang bardagulan, di ba? So, good luck sa kanya, and then let's see kung ano ang ipapakita niya sa competition ng Miss Universe Philippines. So, di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Colombia sa Miss Charm 2024? Tingin mo, Mama Sam, aariba ba to ng bonggang-bongga? Ay, naku, alam naman natin ng Colombian, di ba? Talaga yung mga Colombian beauty, talagang matitindi ang mga yan. Bigla yan ume-eksena ng todo-todo. So, hindi ako magtataka kung bigla tong ume-eksena at mag-shine like a diamond star. May nagsabi nga sa akin, sabi niya, Mama Sam, ang mga kandidata ng Miss Charm, para ang gaganda nilang lahat. Tinawag pa silang charm, di ba? Kung hindi magaganda. So, isa yun sa mga qualification dito sa pageant ng Miss Charm. Kailangan talaga may charming ka. Dahil kung wala kang charming, ligwa ka. Kaya huwag kang magtaka kung bakit maganda ang pambato ng Senyorita Colombia ngayong taon na to. Actually, hindi lang naman siya. Halos lahat ng kandidata talaga ay kumakabog ang kanilang charming. Di ba? Kasi nga, Miss Charm, di ba? So, nagtaka pa kung bakit magaganda silang lahat. Miss Charm nga So, kung may charm ka, sumali ka doon, di ba? So, nakakaloka, windang naman ako. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama, sa Miss World, mag-start na. Tingin mo, Mama Sam, papalo kaya ang pambato ng India, Thailand at Philippines ngayong taon na to dito sa Miss World? Tingin mo, Mama Sam, di kalibre ba ang pambato ng mga Asian ngayon at mamamayagpag sa Miss World?
Hindi ko alam. Ang alam ko dyan, yung India, lagi silang paborito dyan. Naka-anim na corona na nga sila dyan eh. So, huwag kang magtaka kung si Miss World India ay mapansin ng bonggang-bongga. Lalo na kung yung matitignan mo siya, yung ganda ng beauty niya, ay talaga namang maloloka ka sa kanya ng todo-todo. So, hindi ako masusurpresa kung biglang mamamayagpag to. And then si Thailand, ako, matindi din ang pambato ng Miss World Thailand. So, nakakatuwa, no? So, parang konting panahon lang yung hinintay niya. Tapos, magkukumpit na siya. Hindi katulad ng pambato natin na inabot ng halos 3 taon bago makapag-compete. Nakakaloka, kawawa naman si Gwen. And then, I hope kay Gwendolyn Foriol, sana ay mapansin ang galing niya dito sa competition ng Miss World. So, syempre medyo mataas yung expectation natin sa kanya kasi yung preparasyon niya mahaba-haba talaga. Kung tutuusin, di ba? Sana wag tayong ma-disappoint. And I hope na talagang mamayagpag siya ng bonggang-bongga sa Miss World ngayong taon na to. So, tingnan natin kasi may laban din ang Thailand, may laban din ang India, syempre may laban din si Philippines. So, good luck kay Miss Philippines sa laban niya dito sa Miss World ngayong taon na to. So, medyo nakakakaba, but syempre nakaka-excite pa din. O, diba? So, good luck talaga. At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, anong masasabi mo? Bagong pambato ng Miss Universe Zambales na si Anita Rose Gomez. So, deklarado siya ang magkukumpit nga ng Miss Universe bilang pambato ng Zambales. Tingin mo, Mama Sam, aariba ba ito ng bonggang-bongga at kaya-kaya nyo mag-first runner-up sa Miss Universe Philippines? Nakakaloka, no? Bakit naman first runner-up lang pwede naman mag-title, no? Diba? So, naaalala ko sa kanya yung mga peg ng Parulsia, ganon. At pwede din yung combination ng tawag dito sa Mata Bernardo na may sino ba? Basta may isa pa akong kandidata na parang feeling ko hawig sila eh. So, yun. So, ayun yung atake na meron itong si Anita Rose at isa siya sa mga pinaka remarkable. Alam niyo kung bakit? Kasi maliit lang ang bewang niya. 19 or 20 lang ang waistline niya. So, ganun kaliit. So, I wish na ganun lang din kaliit ang bewang ko. Halos kalahati ng bewang ko. O, diba? Nakakaloka. So, 20 or 19, ganun katindi. So, ang liit talaga. So, normal pa ba to? So, yun. Anyway, nung una, sabi ko, parang good luck talaga sa kanya. Medyo mahihirapan. Pero kanina, doon sa sashing ceremony niya, naramdaman ko yung presensya niya na hindi lang siya basta-basta talaga kandidata. Kumbaga may laban, may ingay may impact eh. Kumbaga parang, okay, marunong si girl. So, pasarela, syempre, alam kong kakabog yung kanyang pasarela. And then, yung beauty na meron siya, talaga naman masasabi ko, ang lakas nga makasamber na Parulsia na iba pang kandidata na nakikita ko. But, natutuwa ako sa kanya kasi parang na-surprise ako na parang ganito pala talaga siya, palaban. Kasi medyo nakikita ko yung behind the scene na parang ang simplihan lang niya, parang talagang pero kanina talagang masasabi ko, oh my God, may laban ang ang Zambales di ba? So, ako para sa akin, kung kaya ba niyang maabot yung katulad na naabot syempre ng pambato nila nung nakaraang taon na nag-first runner-up si CJ Apiasa, to be honest, yes, bakit naman hindi? I think basta nandoon lang na buo yung loob nila at ready sila sa bawat aspeto ng competition, kaya nilang marating uli ko ano yung narating ni CJ Apiasa noong nakaraang taon. And then malay mo, malagpasan pa niya ng bonggang-bongga, di ba? Who knows? Basta ang alam ko, lumaban lang siya dapat ng bonggang-bongga at prepared talaga. So, transformation, repackaging, so wala naman siya dapat i-repackage dito dahil alam na natin na yung beauty niya talaga ay papalo. So, first timer sa Miss Universe Philippines. And then, tingnan natin. Kasi yung mga makakalaban niya, ayun dapat ang mag-repackage talaga, di ba? So, yon. So, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Atisa Manalo versus
Christy Magcarry. So Mama Sam, tingin mo, sino ang dapat ipadala sa Miss Universe sa kanilang dalawa? At sino ang nakikita mong kakabog? Well, ang nakikita kong kakabog ay ako. Charot, so yun. Sa kanilang dalawa ni Christy, syempre pareha silang first runner-up, di ba, sa international pageant. Pareha silang may napatunayan. So, ngayon, patunayan nila sa atin kung gaano ba talaga silang dekalibre pagdating talaga sa isang competition. So, syempre, mataas yung expectation natin sa kanila. Mataas yung kumbaga parang pressured sa kanila. Kasi syempre, inaabangan ko ano yung galawan ng papakita nila dito sa Miss Universe Philippines. And everybody excited for them. Kasi syempre, aalamin kung ano nga ba ang klaseng palong gagawin nila para masungkit nila ang corona ng Miss Universe Philippines. At sino nga ba yung ipapadala sa kanila sa susunod dito sa Mexico? Si Atisa nga ba o ito si Christy? Marami ako nababasa na sabing gano'n. Nako, dapat si Christy kasi yung ganda. To be honest, yes, yung ganda, height, body, okay, perfect. Masasabi ko naman na talagang pwede mo ring ipantapat sa mga makakalaban niya doon sa Miss Universe. Pero kasi syempre, tulad nga na sinabi ko, nag-e-expect ako sa kanya ng more. Yung more na kung ano ba yung ipapakita niyang extravaganza sa competition na to. Kasi syempre, napaka-importante nun para sa isang kandidata na ilalaban natin. Kasi hindi naman po pwede, ay nako, maganda na siya, okay na yan. Nako, matangkad, okay na yan. Nako, ganito, may laban yan. So, hindi tayo tumitingin sa height, hindi tayo tumitingin doon sa beauty, tumitingin tayo doon sa quality ng girls na alam mo yun, kaya niyang i-package talaga ang Pilipinas sa entablado ng Miss Universe. At kung sino man yun sa kanila ni Atisa, hindi ko alam. Basta ang ako, ngayon inaabangan ko sa kanila kung sino nga ba ang magpapakitang gilas talaga sa competition na to. At ang inaabangan ko dito ay kung sino nga ba yung may baon talaga na bacon, di ba? So, yun. So, tignan natin, of course, kung sino yung kakabog. So, maaga pa para sabihin natin, ako, dapat si Christy na to o dapat si, si Atisa. So, tignan natin kung sino yung mararamdaman natin na talagang papalo sa laban nila. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ba ninyo, papalo nga ba ng bonggang-bongga ang mga kandidatang binanggit at pinag-usapan natin ngayong gabi dito sa aking channel? So, guys, ano guys ang tingin ninyo? Atisa or Christy? Sino nga ba ang kadapat-dapat na maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.